Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako ulit si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin, ito pong revelation ni dating Pangulong Duterte. Takot dito si dating Pangulong Duterte. Kaya nga buhay pa to eh. Naglaho si si Percy Lapid, 'di ba? Etong dalawang to kasi araw-araw na lamang po lahat ng content nito ni Waldy Carbonell, talagang lahat puro po si Digong. Oh, parang si Eli Pamatong ba 'yan? Si Waldy Carbonell. Okay, ang pagkakakilala ko rito kay Waldy Carbonell, um, naging anti-Marcos, naging kalaban siya ni McCoy at naging kakampi ni Cory Aquino. Nabigyan ito ng pwesto sa panahon ni Cory Aquino at ito yung legitimate po ito na taga-media. Katulad ito nila Boyet Antonio, ni Kuya Boyet Antonio, nito ni paano 'to yung may channel na Bullseye, si Dante si ano yun, Maravilla, si Dante Maravillas, 'yan. So, and then etong si Capper si Lapid, 'yan, mga taga-media dati. Ngayon, nung panahon ni Cory Aquino, eto yung na-realize niya, actually marami sila, pero siya ho yung kauna-unahan na tumalikod sa mga kaalyado ni Cory Aquino, na kung saan ay sila yung mga nakipaglaban talaga na para po kay Cory. Dahil naniniwala sila na magiging matinong presidente si Cory Aquino. At para sa bayan, PDP laban ang partido, PDP laban din po ang partido nang nambudol din ulit dito sa bansang Pilipinas. Okay? So, birds with the same feather flocks together, 'di ba? Ayun, DWBL. Yan, 12:42 sa inyong talapihitan. Yan. Ngayon, ah nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi ba't masugid akong tagapagtanggol niya. So, nag-comment ako sa wall nito. Sa YouTube nito, nag-comment ako na pinupuna ko kasi bakit mo pinupuna si Pangulong Duterte, maganda naman ang ginagawa niya para sa bayan, kesyo ganyan, kayo wala naman kayong naidulot, ganun-ganon. Sumagot yung misis nito, hindi mo alam kung ano ang mga pinagdaanan ni Waldy. Very polite naman at doon po ako nagising. Dinilit ko yung message ko na yon at nag-apology ako. Alam ko nandun pa yon. I apologize, sabi ko. Kasi naalala ko noon si Waldy Carbonell na binabanggit ng tatay ko na unang-una ngang lumayas. Doon ko na-recall, shit, oo nga. Ito nga yung Waldy Carbonell at ito rin yung nakaaway ni Digong na hinamon niya ng barilan. Tapos alam ko hinamon to ni Digong ng barilan. Sumipot ito dun sa venue, si Digong hindi ho nagpakita. At hindi rin sumasagot si Digong sa mga sinasabi niya na hinamon niya to ng barilan ng kumasa, hindi niya sinipot. Yan. That's Waldy Carbonell. Diyos ko, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, bihira lang ang mga matatapang doon. Na talagang natiis ang mga basher. Eto ngayon meron naman siya katulad ni Percy Lapid. Okay? Oh. Lahat mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing Allahu Akbar. Mga kaibigan, ang ating pong ibubunyag ngayon ay masyado pong masela na paksain sapagkat ito ay isang gawain na involved po, kasangkot po rito o mamamahagi po nito magiging haligi ng pangyayaring ito. Ang pang-aagaw ng kapangyarihan sa Malacanang ay walang iba kundi ang armadong military. At ang nasa likod po nito ng disenyong ito ay walang iba kundi ang dating Tabdawawenyo na alkalde, naging pangulo ninyo. Ang pangalan ay Rodrigo Traidor Duwag Duterte. Siya po ang pasimulo nitong kodita na gagawin. Naka-schedule po ito next month, April 10 to 15. At dahil po rito, ating pong pinasasalamatan ang ating pong mga contact
sa kanan at sa kaliwa ng ating pong lipunan. Alam po ninyo, ang buhay ng isang mamamahayag o journalist na pareho ko ay nandyan po sa mga koneksyon kung saan nanggagaling ang balita. Totoo. Nanggaling po itong feed na ito o itong impormasyon na ito sa isang mataas na opisyal ng military. At siyempre, kasama po sa Code of Ethics o kaugalian na sinumpaan ng media ay hindi papangalanan ang kanyang informer o kung saan niya nakuha ang informasyon. Ika nga, yun po yung Code of Confidentiality. Ngunit, pareho po na aking pagbubunyag noong araw hinggil po sa plano ni Duterte na ipasara ang ABS-CBN. Tayo po nanguna na magbalita niyan 4 months bago po isinagawa nila Congressman Remulla, Congressman Defensor, at si isa pang kongresistang party list, mga kaibigan, na nanguna sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ngayon, ang ating pong advance information galing po sa isang mataas na opisyal ng military na nagsabi sa akin in confidence na magkakaroon ng kudita. Kudita, mga kaibigan, ang ibig po sabihin niya ay armadong pag-aaklas ng mga sundalo upang maagaw ang liderato ng isang bansa. Kudita. Yan po ay galing sa salitang Frances. At ito po ay gagawin nila at ito ay sinatagalog na sapagkat ito yung mga pag-aaklas ng military na pinasimulan nila Gringo Honasan noong 1986 pero hindi po nagtagumpay labang kay Cory Aquino. Ito po ay ginawa rin ni Sonny Trillanes ng Philippine Navy laban po kay Gloria Macapagal Arroyo. Ngunit hindi rin natuloy sapagkat napakadaling sumuko itong si Trillanes. Ngayon, mga kaibigan, ang may pasimuno po nitong kudita na darating ay hindi po military kundi financier o funder ng military ng pangalan ay Digongong Duterte. Mga kaibigan, yan po ang ating pong pagbubunyag at yan po ang nakatakdang mangyayari ngayong Abril. At siguro, dahil sa pagbubunyag na ito, baka po maiurong nila yan ng mga 2 buwan, 3 buwan. Pero yari na po ang programa na ang iuupo na bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa pilitan ay walang iba kundi si Sara Duterte. Kasama po sa plano na yan kung bakit hindi tumakbo bilang Vice President itong si Rodrigo Duterte. Sapagkat ang plano po nila mailuklok bilang Pangulo itong si Sara Duterte bago po matapos ang taon 2024. At ito po ang ating pong pinagbibigay alam sa inyo sapagkat ayaw po natin na ang mga Pilipino ay parati na lamang nahuhuli sa balita. Pareho po ng paggawa ng mga hakbangin ng China sa ating pong mga karagatan. Huling-huli po tayo. Parati tayong kulelat sa balita sapagkat ang nangunguna ngayon sa balitaan ay mga vloggers. Alam po ninyo, itong mga vloggers, 2 lamang po yan. Dapat po yan ay 3 o higit pa. Pero ngayon, 2 lamang. Yung isa, tagapagtanggol ni Marcos. Yung pangalawa, bayaran ni Duterte. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagtatanggol kay Marcos, ikaw ay bayaran ni Marcos. Pag ikaw ay nagsusulong sa mga programa ni Duterte, kasama na ang pagtatanggol sa confidential funds ni Sara Duterte, ikaw ay bayaran ni Duterte. Ngayon, mga kaibigan, Di ba? Sabi ko sa inyo eh. Well, actually, ito, anti-Marcos ito talaga, si Waldy Carbonell. Yan. Ganun ang mindset niya. Actually, may ginawa itong kalokohan nung nakaraan eh. During the campaign period, merong isang DDS na
Bagitong ano 'yan, bagitong, vlogger pa lang no'n. Talagang hirap na hirap siya sa mga views, tatakot nga siya sa politics. Ah, Nag-message kasi ang plano nito, nagpapa-invite ng vloggers na mag-i-interview sa kanya. Lagi siya nakatambay sa MOA. Sabi ko, "Sino?" Dinescribe yung itsura, may kasama siya. "Picturean mo nga." Eto na, alam ni Go Philippines yun, nakuwento ko sa kanya 'to, pinikturan. Naku, sabi ko, "Si Waldy Carbonell 'yan, anti-Duterte 'yan," sabi ko sa kanya. So, ang mangyayari dito kasi may bayad yun, ₱500. Kaya ganyan ang mindset niya. 500 ba, ₱1,000. No. Ngayon, pero may bayad. I-interviewhin mo lang at ikaw ang mag-i-interview, bahala ka sa tanong. Ikaw nang bahala sa tanong. Siguro kako, papaano kung puwede ko bang itanong sa kanya alin ang nauna, itlog o, manok? Basta raw kahit anong tanong. Alam ko na kung ibig sabihin niyan. 'Pag abot niya ng pera, pipikturan mula sa malayo. Taga-media 'yan, eh. Oh, ngayon papalitawin niya ngayon sa page nila, bayaran si JDB. Tumanggap ng bayad, sinubukan ko lang. Kaya sabi ko, ingat-ingat Brad sa ganyang tao. Okay, pagka ganyang usapan na, naku, layuan mo na 'yan. Mabuti nagtanong ka, 'yan ang diskarte niyan. Pero bakit ko naman po ito, pinatulan ngayon, okay? Kasi nga, sa lalim rin naman ng connections nito, hindi naman po natin mapapasubali, 'di ba? At saka hindi po bago ngayon sa atin na yung, banta ng kudeta, 'di ba? Ilang beses na yung destabilization plots kay PBBM pero hindi nga lang po sila nagtatagumpay. Hmm. Now, yung dito po naman ng bandang April na sinasabing, gagawin nila, masyado naman itong maaga para doon sa ano, well, anyway, kapag kudeta po ang pinag-uusapan, palagi po na meron po itong element of surprise. So hindi natin masisiguro talaga na ito dapat ganitong petsa nila gawin. Kasi nga merong element of surprise ang isang kudeta. Pambigla yan sa puwersa ng gobyerno para hindi makaporma laban sa kanila, 'di ba? O lalo na ang presidente na kanilang pinatatalsik. Now, um sabihin ba natin na eto bang kanyang revelation na ito, credible ba talaga? Well, sa palagay ko naman po, I would give 50-50. Number one, galit na galit talaga siya kay dating Pangulong Duterte noon araw pa man. Yung 6 years pa ng panunungkulan nito, ayaw na ayaw niya. Maging ang pagdating ni PBBM sa presidency, ayaw niya rin. No? Pero itong kanyang sinabi na meron siyang nasagap na balita na merong kudeta, well, hindi po malayo na ang posibilidad ay talagang meron, okay. Kaya kung mapapansin ninyo nitong mga 'di ba, bakit tahimik bigla, ang mga Duterte. Katulad din nung nakaraan biglang tahimik, tapos biglang mamalay-malaya natin, nabanggit na lang nito ni General Bronner na meron palang gano'ng klase ng pagtatangka. Na ang problema lang ay, etong mga may pagtatangka sa puwesto ng presidente na kinausap 'no, ni Digong, aba, nagpunta sila sa pangulo dahil hindi nila kayang ikudita, mga matatanda na. Ang ginawa nila, nagpunta sila sa opisina ng presidente at siguro sinabi nila raw na, "Mr. President, galing kami kay Digong, may mensahe sa'yo, mag-resign ka na." So hindi ho natuloy 'yun. Kasi nga wala naman kapagka retired na, wala na 'yan, wala na sa chain of command 'yan, eh. Pero ang kapansin-pansin dito yung pananahimik. Bakit, 'di ba? Tapos pagkatapos nung pumutok yung balita na yon, nadulas daw. Pero hindi pinakita ano ang resulta ng ano, X-ray, ano yung, saan yung nalamog, 'di ba, saan yung, may pasa. Kasi kung nadulas at matanda, magkakapasa 'yan, 'di ba? Oo. Ngayon ang ano lang rito, kapansin-pansin, ilang araw nang hinahanap ng mga tao na bakit hindi sila maingay ngayon? Bakit sila tahimik? Baka may niluluto. Malamang, 'di ba? Gano'n ang 'pag nagluluto, tahimik. Hirap namang magluto kung mura ka ng mura, 'di ba? Pero palagay ko naman ho, nakahanda ang taong bayan diyan para naman sila, harapin, oo.
maging dito sa ating presidente, 'di ba? Kaya mainam na mainam na updated tayo sa balita, 'di ba? Yung mga ganyang mga kung kanino mang source 'yan, kanino man nanggaling 'yan, 'yan pong mga bagay na hindi po puwedeng ipagwalang-bahala, 'di ba? Totoo naman yung sinabi niya na galing yang mga balita nila sa koneksyon para maging, credible naman sila, oo. Kaya ako naniniwala ako rito. But again, I'm giving 50-50 dito sa kanyang sinasabi. Kasi expected natin talaga at any moment, dahil nga kay Harry Roque, sinabi nito na um, na second quarter ng panunungkulan ni PBBM, doon po lilitaw yung kanyang bad tungsoy. Kaya lang he forgot na ang Chinese po is using Chinese calendar. Hindi ito kapareho ng kalendaryo natin. So merong parang parang almost more or less 2 months na diferensya, 'di ba? So kung susundan ito sa panahon ngayon, magfo-fall talaga starting nitong April. At kung 'yan po ay sa paraan ng kudeta, posible, 'di ba? Pero ang tanong na nga lang dito gaano ba sila kahanda? 'Di ba gaano ba sila kahanda na 'pag hindi sila nagtagumpay ay kasong rebellion, non-bailable po ang kasong rebellion. Hmm, paano ngayon 'yan, 'di ba? Dahil ang taong bayan, maraming mga nakasupport, sa ating presidente, 'no. Dahil kung tutuusin, kung titignan niyo, napakatanga ng sasama sa kudeta na 'yan na ilang beses nang napatunayan, na kokonti lang itong kampon ni dating Pangulong Duterte at kokonti lang din talaga ang kampon nito ni Kibuloy. Nagsanib puwersa na, 'di ba? Diyan sa Liwasang Bonifacio, ang pinakamatindi talaga nito ay yung 12 ng March, pero hindi dumami. Samantalang silang mga ready na para sumama sa paglusob sa Malacanang dahil Diyos ko, 1 linggo nang ipinagsisigawan ang pagpapababa kay BBM sa puwesto. Hmm. Tapos bumabanat na si Harry Roque, "Handa na ba kayo na magpababa ng isang pangulo?" So ano ibig sabihin nun? Maliwanag, lulusubin nila ang Malacanang. Mapapababa ba nilang presidente nun dun lang sila nagngangaw-ngaw, 'di ba? Kailangan nilang lusubin, hmm, katulad nung 1986 para magsitakas, 'di ba? Pero ngayon, good luck sa kanila, nasasali diyan, papatol diyan sa sinasabi nito ni Waldy Carbonell na kung saan, spearheaded by former President Duterte, yang, kudeta, 'di ba? At kung magkakaroon tayo ng kudeta, it's going to be a, tawag dito, military junta. Sakit pa rin ng ulo nila. Papaano kung yung militar ayaw ibigay kay Sara, 'di ba? Ay nako, kaya ano lang, chill-chill tayo. Tignan natin this coming April, etong kanyang, revelation. Kasi marami na rin naman ng ganyang pronouncement si Waldy Carbonell dati. Kaya lang sabi ko nga, hindi naman na maanong patulan. Pero pagdating naman po sa, tapang nito, talaga hong matapang ito. Naalala ko lang din, itong mga DDS dati, ginawan pa 'to ng fake news, Ayan, eto tingnan niyo, binaliktad nila, oo. Sinasabi rito, eh, Duterte dared broadcaster Waldy Carbonell to a duel, not the other way around. Kasi eto pong, fake news na 'to ng, Pinoy Trend, sinasabi diyan, si ano daw, Waldy Carbonell ang naghamon dito kay Digong. Mali, ang sabi rito, rating is false. The claim can be found on the website Daily BNC News and We Are Pinoy, and also on some Facebook pages and groups which shared the links to the external website. Ano yung claim? Waldy Carbonell, broadcaster who was recently arrested for cyber libel, once dared former President Duterte to do a duel. Pero ang totoo po, baliktad. Sabi diyan, it was not Carbonell who dared Duterte to a duel. Rather, it was Duterte who dared Carbonell to a duel. Ba? Yun nga, yung hindi niya sinipot yung sarili niyang hamon. Hmm. Ito naman si Waldy Carbonell, 2022,
nadampot ito sa MOA dahil nga po sa kasong cyber libel. Alam ko parang sa Ilocos Norte yata 'yoon, kung di ako nagkakamali, So ibinahe siya ro'n. Tapos ilang araw rin po siyang nakulong at, pero nakapagpiyansa. Okey, ano 'yan, August 2022. Panahon na ni ano 'yan, ni PBBM kaya nababanggit na diyan si Azurin. Okey, hindi ko lang alam kung sino yung nagsampa ng kaso laban sa kanya. Pero pagdating naman sa tapang, may tapang naman ito, 'di hamak. Hinamon, lumitaw sa barilan, pero yung naghamon nawala. Okey, bukas mamaya lang tayo uli mag-ano 'no, content. Yung mga kasunduan. Meron ako kasi nakuhang isang article na kung saan doon ay nailatag yung mga kasunduang pinagpapasok nito ni dating Pangulong Duterte. Alright, so buyers muna. It's already 3:10 in the morning here in the Philippines. Again, thank you so much po sa inyong lahat. Kay Criselda Apare, Carclea, Pinay at UK. Uh, ito magandang tanong. Ano ang ginagawa ngayon ng Congress? Dapat mag-investigate na sila. Okay. Now, in regard po sa investigation, alright, in regard dun sa investigation, hindi ho ako pabor na ngayon nila gawin 'yan. Okay. Bakit hindi ako pabor na ngayon nila gawin